Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, o pumapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa gintong pagkakataon na pinagkalubos sa amin sa araw na ito. Kalakasan at kalusugan, kalayaan na kami po'y malayang nakapagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga matatapat na mga kapatiran na yung dinakos sa araw na ito. O Diyos, sa mga patutuo, mga awitin na inalay ng mga anak, higit sa lahat, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Tunay na ikaw ay narito at kasama ka namin sa aming pagsamba, Panginoon. Muli, O Diyos, sa pangunang panalangin po ng man of God, ay beloved pastor, lagisan mo po ang iyong mga salita. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, maasa lamang po ako sa iyong tulong. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, Panginoon. Alisin mo rin po ang mga antok, mga panghina, ang mga istorbo sa aming kalagitnaan, sa aming paikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Pagpalain at pagbungahin ang iyong mga salita sa araw na ito, sa makapangyarihang pangalan na Jesus, aming sama-samang itinataboy, sinisira at winawasak ang lahat ng uri ng hadlang. Ay kami Diyos, cast out in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At makabalik po tayo sa ating mga inuupuan at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagsamba sa ating dakilang Diyos. At ngayon naman po, mga minamahal, tayo po ay nasa pagsamba sa magitan po ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa araw na ito. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay ginabayan ng mahal na Panginoon sa ating pong pagtungo doon po sa dako ng San Aurora, Quezon, sa ating outreach po doon dahil po sa church anniversary sa dako ng Aurora, at salamat sa Diyos na matagumpay po ang pagdaos ng banal na gawain at sa ating mga kapatiran na mga mainit na naglilingkod, sila'y nanatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon. Nakarating at nakauwi kami ng maluwalhati. Purihin ang dakilang Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, binabati po natin ang ating pong beloved person in the Lord. Sa araw na ito, ating pinapaabot po ang dobleng pagrespeto at paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Evangelist Weldo Estrada Almeda, ating buting pastor, ang man of God, ang propeta ng Diyos, na kanyang pinili, tinawag at tinirang upang pangunahan po ang napakalawak na gawain ng Diyos. Ganun din po sa hindi po nating makalimutan na mga aral, turo, na ipinangaral po sa atin ng ating minamahal, beloved Stan Pastora Lina C. Almeda. Ayan po ay mananatili po sa ating mga puso at patuloy po nating susundin siya sa buhay ang ating po mga narinig, natutunan na mga salita ng Diyos mula sa ating beloved Stan Pastor. Kaya sa hapong ito ating pinapaabot po ang dobleng pagrespeto at paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, kasama na rin po ng kanilang mga beloved children, manugang at apo. At binabati natin, una't higit sa lahat, sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa Kanya lamang po ang lahat ng kapurihan, ang karangalan, ang pagpupuri, ang pagsamba ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun din po ang lahat po ng ating mga visitor, ating mga bisita sa araw na ito, kung meron man, kayo po ay welcome sa gawain ng ating dakilang Diyos. At hindi po disgrasya na kayo ay nandito, kundi ito po ay grasya, pagpapala ng Diyos na kayo po ay nandito sa gawain ng ating Panginoon. Nawa, huwag niyo pong lilisanin ang gawain ito na hindi niyo po tanggapin ang Panginoon. At sa mga susunod nating mga pagtitipon, nawa tayo po ay magkita-kita uli, mga kapatid, para sumamba sa Panginoon sa magitan po ng banal na gawain nito. Binabati din natin ating mga beloved elder, ating mga beloved workers sa gawain ng Panginoon, sa aking pamilya, sa aking beloved sweetheart, sa aking mga anak, sa mga
instrumentalist, sa mga beloved choir member, sa lahat po ng mga matatapat na mga kapatiran, dito po sa Banal na Gawain Lucena Outreach, at lahat ng kapurihan, pagpupuri, pagsamba, ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga kapatid ay magpapatuloy sa ating pagsamba at buksan po natin mga kapatid ang ating mga banal na kasulatan at masumpungan po natin ang ating teksto mga kapatid dito po sa Marcos 8:36. Ito po mga kapatid ay patungkol po sa napakahalagang kaligtasan po natin mga minamahal. So basahin po muna natin ang ating pong talata. Dito po sa aklat ni Marcos Kapitulo 8, talata ay 36. Sapagkat ano ang mapakikinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa at ang buhay. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. At ang Diyos po, mga kapatid, ang magpapala ng kanyang mga salita sa araw na ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, sa talatang ito ay pinapahiwatig po sa atin na napakahalaga po ng ating pong kaligtasan. Ang tinutukoy na kaligtasan dito ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi rito mga kapatid, ano ang papakinabangin ng tao? Na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. So binibigyang diin dito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating dakilang Diyos, walang iba kundi mga kapatid ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga kapatid, sabi rito, walang maitutumbas na anumang kayamanan, ginto, pilak, na po pwedeng itubos, magligtas ng ating kaluluwa. Hindi sapat ang napakaraming kayamanan para iligtas ang isang kaluluwa. Walang halaga ang ginto at pilak gaano man karami. Ang sabi rito, sayo na ang mga kayamanan. Sayo na ang buong sanlibutan. Tinukoy dito ang buong sanlibutan, pero wala pa pong nakakuha ng buong sanlibutan. Oo, makikita natin, mababalitan natin, maraming mga mayayaman na talagang nagsikap at sila po ay naging tanyag. Sila yung pinakamayaman na tao sa buong sanlibutan. Ngunit mga kapatid, ang mga kayamanan na ito ng lupa, lahat po yan ay mapaparap. Lahat po yan ay mawawala. Lahat po yan ay iiwanan mo. Sapagkat mga kapatid, sabi ng Biblia, wala tayong dinalang anuman sa buhay na ito. At wala rin tayong madadala paglipas natin sa mundong ito. Kaya binibigyan ng diin ng Panginoon ang pinakamahalaga, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng galit at puot ng Diyos. Mababasa natin yan dito sa Proverbs chapter 4 verse 11 na sinasabi diyan, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot at galit ng Diyos. Proverbs 11 verse 4 at italo natin sa verse 28. Sabi riyan, siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Sige po, basahin natin. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, ang talata po ay 4, talon sa 28. Dito po sa talatang 4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Sa talatang 28, siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. Proverbs 24, 27 verse 24. Ang sabi diyan, ang kayamanan ay hindi magpakailanman. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, talata ay 24. Sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman at namamalagi ba
ang putong sa lahat ng saling lahi. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mga kapatid, inasabi rito na walang kabuluhan. Ang salapi, ang kayamanan, anumang naipundar natin sa buhay na ito, mga kapatid, wala po yung magagawa. Pag dumating po yung panahon na ang galit ng Diyos ay kanyang ibinaba, pinarusahan na ang tao. Tingnan niyo po. Pag ang tao po ay may karamdaman na po, mga kapatid, walang silbi na po ang kayamanan. Wala nang silbi. Wala nang halaga. Gaano man karami ng yung pera, hindi na po yun mahalaga. Alam niyo kung ano ang pinakamahalaga? Yung mabuhay ka pa. Madagdagan pa yung buhay mo. Kasi kung alam mo, lilipas ka sa mundong ito, wala na po. Malungkot ka. Wala ka nang ganang kumain. Ayaw mo na mabuhay. Kung ganon, mga kapatid. Kaya ang kayamanan sa lupang ito, lahat po yan ay mapaparam. Wala kang madadala kahit na ano. Sabi rito, siyang tumitiwala sa kanyang kayamanan ay mabubuwal, mapapahamak. Kaya nga dito, mga kapatid, napakahalaga po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito yung dapat nating pagsusumikapan na huwag pong mawala yung ating kaligtasan. Hindi baling mahirap ka sa buhay na ito. Ang mahalaga, may kaligtasan ka. Ang mahalaga, papunta ka ng langit. Ang mahalaga, si Kristo ay nasa iyo. Si Kristo, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga dapat ang ating buhay, mga kapatid, di natin dapat i-compare sa mga mayayaman. Kahit na sino, mga sikat, politiko, hindi natin dapat kainggitan ang buhay nila. Dahil ang buhay, mga kapatid, sa lupang ito ay temporal, pansamantala. Hindi pa ito ang tunay na buhay, mga kapatid. Ang sabi ng isang pangangaral, ang buhay, ang tunay na buhay pagkatapos ng kamatayan. Totoo po yun. Kasi yung buhay natin ngayon, mga kapatid, temporary. Hindi pa yan. Pagkatapos na ang tao po ay mamatay, tutungo na po siya sa buhay na walang hanggan. Dalawang buhay na walang hanggan ang tinutukoy ng Biblia. Isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa mga taong matuwid, mga taong tinanggap si Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas at kanilang pinaglingkuran ng tunay ang Diyos hanggang sa huli ng kanilang buhay. Dumating man ang kamatayan, mga kapatid, ito na ang tagumpay ng tunay na mga Kristiyano. Tutuko na sila sa isang buhay na walang hanggan. Buhay sa piling ng Diyos. Buhay na walang kamatayan. At pangalawang buhay na walang hanggan ay yung pong buhay sa kapahamakan. Buhay sa kaparusahan. Walang hanggang kaparusahan. Nandiyan po yan sa Biblia. Dalawang lugar lang po yan, mga kapatid. Kaya nga, kahit na mahirap po tayo sa buhay na ito, dapat maging masaya po tayo. Dahil hindi pa po ito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay sa kabila. Pagkatapos ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon na ito, manatili tayong tapat. Bawat ginagawa natin, ito po ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ito ang tunay na kayamanan, yung paglilingkod mong buong katapatan sa Diyos. Dahil dumating man yung panahon na tayo lilisan na sa mundong ito, at least tayo po ay nakapaglingkod sa Diyos. Ang ating mga gantimpala ay naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Whereas yung mga mayayaman, katulad dito, meron ditong isang mayaman, panahon ni Lazaro, mga kapatid, napakayaman niya, sinasabi ng Biblia, pero wala siyang nadala kahit ano. Sayang yung kanyang pinundar, sayang yung kanyang bahay na maganda, sayang yung kanyang ginto at pilak na yung siya ay namatay, wala siyang nadala kahit isa. Ni 5, wala siyang nadala sa kanyang libingan. Samantalang si Lazaro, ang mga Kristiyano, pag tayo ay namatay, ang ating paglilingkod na buong katapatan sa Diyos, datnan man tayo ng kamatayan, iyan na ang tagumpay. Tayo ay uuwi na sa piling ng Diyos at ang ating mga ginawa sa Diyos ay susunod sa atin sa kabilang buhay. Yun ang talagang pakinabang. Yan ang sabi rito, anong pakikinabangin ng tao? Na masayuman ang buong sanlibutan, ikaw na ang pinakasikat,
pinakamaganda, Miss Universe ka. Sa'yo na ang lahat ng kayamanan sa buong mundong ito. Ngunit pagkatapos ng iyong kamatayan, itapong ka doon sa dagat-dagatang apoy. Anong pakinabang? Yung mga pinundar mo, naiwan mo. Walang nagawa ang iyong salapi, ang iyong kayamanan. Hindi ka naligtas. Hindi ka nailigtas ng iyong mga kayamanan. Ang lahat ng iyong iniwan mo. Sayang ang iyong pagpapagal sa walang kabuluhan. Hindi ko naman sinasabing walang kabuluhan yung ating pagsisikap sa lupang ito. Ngunit mga kapatid, sabi ng isang banal na sulatan, sabi ng talata, na napakahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Kasi ang kanilang inaasahan, ang kanilang salapi, ang kanilang kayamanan. Kaya nga sinasabi ng ating beloved pastor, mga kapatid, di baling piso-piso, basta tayo ay na kay Kristo. Di baling hindi tayo kumikita ng limpak-limpak na mga salapi. Ang mahalaga, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Tayo ay naglilingkod na may katapatan. Puri ng ating dakilang Diyos. Kung dumating man ang panahon na tayo ay lilisan sa mundong ito, meron na po tayong kayamanan sa kabilang buhay sapagkat tayong mga Kristiyano, ang ating pagtanggap sa ating dakilang Diyos bilang ating tagapagligtas, ang ating mga pangalan nakasulat doon sa aklat ng buhay. Lahat ng ating mga ginawa, sabi ng Biblia, ay susunod po sa atin, mga kapatid. Buksan natin ang Biblia. Revelation, tingnan niyo po. Sa Revelation chapter 3, verse 14. Revelation chapter 14, verse 13. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, ang talata po ay 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat manghina at manglupaypay. Huwag tayo magsawa na maglingkod sa Panginoon. Dahil lahat ng ating mga pagpapagal, ating mga sakripisyo, panalangin, pamumuhay ng kabanalan, pagdalo-dalo sa gawain ng ating Panginoon, pagbibigay sa gawain ng Diyos, lahat po yan ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sabi rito, mga kapatid, na ang ating mga gawa ay susunod sa atin sa kabilang buhay. Ito ang totoong pakinabang. Ito ang tunay na pakinabang. Dahil tayo po, mga kapatid, naging tapat sa mahal na Panginoon. Patuloy tayo naglingkod kahit na may mga pagsubok, kahirapan, nanatili tayong tapat sa mahal na Panginoon. Mapalad ang nangangamatay sa Panginoon, sabi riyan ng Biblia, sapagkat sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa. At ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila sa kabilang buhay. Kaya nga mga kapatid, napakaganda po. Yung ating kaligtasan, ating panghawakan. Huwag nating pabayaan na ito'y maagaw. Huwag nating pabayaan mawala ang napakahalagang kaligtasan natin. Ngayon, meron na po tayong kaligtasan dahil tinanggap na natin ang Panginoon, ating tagapagligtas, mga kapatid. Ipagpapatuloy lang natin, manatili tayong tapat, sumasambat, dumadalo, higit sa lahat, sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dumating man yung araw, mga kapatid, tayo ay pipikit sa lupang ito. Ito na po ang ating tagumpay. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sa ganang akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Philippians chapter 1, verse 27. Ito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, talata ay 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos.
Sabi rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, saganang akin, para sa atin, ang mabuhay, mga kapatid, ay para kay Kristo lang. Tayo ay nabubuhay na lamang para sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, hindi tayo nabubuhay para sa kasalanan, hindi tayo nabubuhay para sa kalayawan, tayo ay nabubuhay para sa kabanalan. Ito ang sinasabi ng Biblia ni Apostol Pablo, saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, si Kristo na ang mabubuhay sa atin. Wala na tayong karapatan na yung ating katawan na ito, ang ating buhay na ito, ay gagamitin natin sa kalayawan ng sanlibutan, sa kasalanan ng sanlibutan. Ang buhay na ito ay para kay Kristo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. At ang mamatay ay pakinabang habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Tumagal man ang maraming panahon, mga kapatid, habang tayo tumatagal, mga kapatid, parami ng parami yung gantimpala mo roon sa langit. Iyon ang pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Puri ng dakilang Diyos. At datnan man tayo ng kamatayan, ito ang sinasabi, pakinabang tayo ay uuwi na sa piling ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano pang sinasabi rito, mga kapatid? Kahit tayo mahirap lang sa buhay na ito, okay lang po. Di naman tayo hikaos. Amen? Kahit papano, meron tayo. Kumbaga ay normal lang, ibig sabihin, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo mahirap. Amen? Sakto-sakto lang yung pagpapala ng Diyos na ibinibigay po sa atin. Saktong pagpapala na tayo ay makapaglingkod. Amen? Makapamuhay ng payapa. Puri ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Pilipos chapter 3, verse 7 and 8, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay upang tamuhin ko si Kristo. Si Apostol Pablo, ayan, sige po, basahin natin. Chapter 3, verse 7 and 8. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 7 at 8. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay panginabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Balakbakan natin ang dakilang Diyos. Praise the Lord! Napakagandang sinabi rito ni Apostol Pablo. Balik natin sa verse 7. Ayan. Ganun man ang mga bagay na inari kong para sa akin ay pakinabang. Bakit sinabi niyan? Si Apostol Pablo po, isang abogado. Nagtapos bilang abogado siya. Alam niyo naman ang mga abogado, malaking pera. Mga kapatid, kunting mga salita lang, pera na po. Ayan. Talagang yayaman ka. Makabili ka ng lupa. Halimbawa, may hawakang kaso. Ang lupa, ilalaban mo sa korte, 10 hektarya. Siyempre, pag nanalo ka, yung kalahati sa iyo. So, malaking pera po ang ipinapasok. Malaking kita ang nakukuha ng mga abogado. Mayaman po sila. Ngunit dito, sa kabila ng kanyang natapos na pag-aaral, sabi niya rito, inari kong kalugihan. Nakapagtapos siya, pero hindi niya ginamit ang kanyang profesyon. Luging-lugi siya. Kumbaga, lugi po ang kanyang kalagayan. Pero yung kalugihan niya, alang-alang kay Kristo. Nalugi siya para sa Panginoon. Dahil yung buhay niya, ibinigay niya as a full-time na bilang apostol ng ating Panginoon. Mangaral ng salita ng Diyos, magligtas ng mga kaluluwa. Iniwan niya ang kanyang profesyon. Ang mga kayamanan, ang mga pakinabang na dapat ay mapapasa kanya. Inari niyang sukal. Sa verse 8, tingnan niyo po ang sabi. Verse 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Ibalik na yan. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Napakalalim po ng mga kahulugan na binitawan ni Apostol Pablo. Tinutukod niya yung sarili niya.
Ha? Inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay. Inari niyang sukal, walang kwenta, walang halaga. Ang mahalaga sa kanya, sabi niya rito, yung mga bagay na dapat ay pakinabang para sa kanya, inalis niya, binaliwala niya. Gayon man ang mga bagay sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. Amen. Alang-alang kay Kristo. Mata mo ko lamang si Kristo. Mawin ko ang Panginoon. Di baling wala akong kayamanan, di baling wala akong ginto at pilak, di baling wala akong mga lupa, magagandang sasakyan. Ang mahalaga, si Kristo ay mata mo ko sa aking puso. Di ba napakabigat po? Napakaganda ng kanyang binimensahe po sa atin. Kaya nga tayo, mga kapatid, hindi tayo dapat mainggit sa buhay ng mga mayayaman. Ano man ang kanilang kalagayan, mga kapatid, mapalad tayo sapagkat nakilala na natin ang Panginoon. Meron na tayong kaligtasan. Ito yung pahalagahan natin, yung kaligtasan natin. Huwag pong mawala. Napaka-precious ng kaligtasan natin. Hindi kayang itumbas, hindi kayang bilhin, hindi kayang tapatan ng ginto at pilak, gaano man karaming ginto. Walang halaga ang kayamanan para itapat sa kaligtasan po natin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, mga kapatid, ituloy natin yung basa sa verse 8. Sabi ron, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan. Dakilang kagalingan. Yung mga bagay ay inari niyang sukal. Binaliwalaan niya ang lahat ng mga kayamanan na ito. Dahil sa dakilang kagalingan. Mas dakilang pagpapala yung mata mo si Kristo. Yung mga iniwan mong kayamanan, higit parod ang iyong makakamtan dahil sa Diyos, dahil kay Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, tuloy, naalang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay. At inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yun yung napakagandang puntos. Upang tamuhin ko si Kristo. Sino si Kristo? Siya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, magsikap tayo. Lagi nating panghawakan yung ating kaligtasan. Huwag nating pabayaan na maagaw, mawala yung ating napakahalagang kaligtasan. Sapagkat, mga kapatid, maaaring mawala ang ating kaligtasan. Sinasabi ng Biblia na kapag hindi na po tayo nagpapatuloy, iniwan natin ang ating isang buhay na matuwid, lumalakad sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, mawawala po yung ating kaligtasan. Sinasabi ng Ezekiel, mga kapatid, chapter 18, verse 24, kapag isang taong matuwid ay humiwalay sa kanyang matuwid na pamumuhay. Sige po, basahin natin. Ezekiel, chapter 18, verse 24. Dito po sa aklat ni Ezekiel, Kapitulo 18, talata ay 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya. Walang aalalahanin sa kanya mga matuwid na gawa na kanyang ginawa sa kanyang pagsalangsang, sa kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan, sa kanyang ipinagkasala sa mga yaoy, mamamatay siya. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Dito, ipinapahiwatig ng banal na kasulatan. Yung kaligtasan po natin ay mapanghahawakan natin, mapapanatili natin kung tayo po'y nananatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lilihis, hindi tayo magbabackslide, hindi tayo babalik sa sanlibutan, hindi tayo babalik sa kasalanan. Kundi tayo ay magpapatuloy sa kabanalan, magpapatuloy gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ang sinasabi rito. Maaari palang mawala yung ating kaligtasan kung ito po ay pabayaan natin. Kung di natin pahalagahan ang ating mga kaligtasan. Ngayon may kaligtasan na po tayo. Pero kung tayo magpabaya, di na tayo dumadalo, di tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, delikado po yan. Purihin ang Panginoon. Matitiyak natin ang ating kaligtasan kung tiyak din po ang ating pagsunod
sa kalooban ng Diyos. Sabi rito, pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran. Ang tinutukoy dyan, matuwid, mga kapatid, hindi sanlibutan. Ang tinutukoy dyan, Kristiyano, tayo. Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Backsliding po ang tinutukoy dito. Pagkatapos na tayo ay makakilala sa katotohanan, pagkatapos na tayo nalinis ng Diyos, babalik tayo doon sa sanlibutan, sa kasalanan. Mga kapatid, sabi rito, walang aalalahanin sa iyong matuwid na gawa. Kung noon, 10 taon na tayo po ay nabuhay ng matuwid. Ngunit pagkaraan ng 10 taon, nag-backslide tayo. Nanlamig tayo. Ayaw na nating dumalo. Ayaw na nating sumamba. Ayaw nating gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, walang aalalahanin sa iyong mga matutuwid na gawa. Ang maalala ng Diyos, ngayon, yung ginagawa mong kasamaan, na ikaw ay nag-backslide, iniwan mo ang Panginoon, bumalik ka sa kasalanan, ito ang maalala ng Diyos. Sayang po, yung 10 taon na ginugol mo. Sana hindi ka na lang naglingkod. Sabi ng Biblia, buti pa, hindi mo na lang nakilala ang Diyos. Ang katotohanan, kaysa nakilala mo ng katotohanan, pagkatapos tumalikod ka. Basahin natin yung versikulo na yun. Dito po sa Pedro, 1 Peter, dito po mga kapatid sa 2 Peter chapter 2 verse 20 and 21. Sabi ng Biblia, mabuti pa di mo na lang nakilala ang katotohanan. Sapagkat kung nakilala mo ng katotohanan, pagkatapos ikaw ay tumalikod, mabigat ang parusa mga kapatid. Sige po, basahin natin. Ito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ng talata 20 at 21. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa una. Sa talatang 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinibigay sa kanila. Amen. Walakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya po mga kapatid, walang backsliding, walang talikuran. Huwag mong iwanan ang Diyos. Mawawala ang iyong kaligtasan. Ito, sapagkat magaling pa sa kanila na hindi nila nakilala ang daan ng katuwiran. Mabuti pa raw na hindi natin nakilala ang gawain na ito. Buti pa, hindi na natin nakilala ang Diyos na pagkatapos na tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan, naglingkod tayo ng ilang mga taon, tapos ay tumalikod, nag-backslide. Naku po, mga kapatid, walang aalalahanin na yung ginawa. Ang maalala ng Diyos ngayon, yung ginagawa mong masama. Kaya, no turning back, mga kapatid. Paghawak natin sa araro, tuloy-tuloy. Walang lingunan sa kanan at kaliwa. Walang backsliding. Dire-diretso po ang ating paglilingkod. Ano man ang mangyari mga kapatid, datnan man tayo ng kamatayan. Praise the Lord! Ito naman, lahat naman ng tao talagang lilipas sa mundong ito. Ang mahalaga yung kaligtasan mo. Panghawakan mong matibay ang kaligtasan mo. Dahil kung dumating man ang panahon na tayo kunin ng Diyos, ang langit naghihintay sa atin. Ang ating Panginoon naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga panghawakan nating mabuti ang ating kaligtasan. Huwag po nating iwala, mga kapatid. Huwag nating pabayaan maagaw ng dyablo yung ating kaligtasan. Sapagkat inaagaw ng dyablo, mga kapatid, ang ating pong mga kaligtasan. Kaya nga dapat, mga kapatid, gawin po natin ang lahat upang matamo natin ang kaligtasan na ito ay hindi maagaw po sa atin, mga kapatid, ang ating mga kaligtasan. Kaya nga ang sabi rito, mga kapatid, sa Luke chapter 13 verse 24, magpilit kayong pumasok sa kaharian ng langit. Magpilit. Kailangan mong pilitin, sasamba. Kahit bumabagyo ang ulan, wala akong gana, mabigat ang katawan, pilitin mo talagang sumamba.
Dahil utos ng Diyos yun. Sige po, basahin natin. Luke 13 verse 24. Dito po sa aklat ni Lucas, Kapitulo 13, talata ay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen! Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Makipot, napakahirap, masikip, lubak-lubak, matinik, putik-putik. Mahirap nga, yan, makipot eh. Talagang ipagsiksikan mo yung sarili mo. Talagang ipilit mo talaga makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Bakit? Eh pag hindi ka nakapasok sa langit, tiyak nandun ka sa impyerno. Dalawa lang kasi ang lugar na pupuntahan ng tao, mga kapatid. Kaya nga dito sinasabi ng Biblia, magpilit kayong magsipasok. Pilitin natin, gawin ang kalooban ng Diyos. Ipaglaban mo yung kaligtasan mo. Huwag tayong manghina, huwag tayong manglupaypay. Puri lang dakilang Diyos. Sa pilitan, pagka-araw na ng linggo, minsan mabigat yung katawan natin. Wala tayong ganang sumamba, wala tayong ganang dumalo. Ipilitin mo talaga na dumalo sapagkat utos ng Diyos yun na huwag nating kaligtaan ang pagkakatipo ng mga banal at tayo'y mga aralan, lalo na't namamalas natin na malapit nang bumalik ang Panginoon. Pilitin mo. Pilitin mong manalangin. Pilitin mong sumunod sa kalooban ng Diyos dahil yan ay nakakabuti para sa atin. Huwag mong pahintulutan yung laman, yung hadlang, para mahadlangan ka sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Huwag mong pabayaan na ikaw ay mahadlangan sa ginagawa nating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipaglaban mo yung kaligtasan mo. Nakataya ang kaligtasan mo. Kaligtasan nating lahat, mga kapatid. Lahat tayo ay dapat magsikap. Lahat tayo ay dapat magpilit gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil dyan, mga kapatid, patuloy nating mapanghahawakan ang ating mga kaligtasan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Makipot, mahirap talaga. Lalo na pag tayo mamuhay ng kabanalan, ano po, mahirap sa bahay, lalo na pag mainit, talagang kailangan mo magsuot ng kabanalan. Hindi po pwedeng, ay wala naman dito si Brother Edgar, mag-short na lang ako, magsando na lang ako. Mga kapatid, hindi po kayo naglilingkod sa tao, sa Diyos kayo naglilingkod, hindi po sa akin. Kahit hindi ko kayo nakikita, kitang-kita kayo ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating paglilingkod, mga kapatid, pagbibigay, kapurihan, karangalan sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Isa pa, sabi roon, ipagtatrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Philippians chapter 2, verse 12. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong palaging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkakaligtas. Ito mga kapatid, tinutukoy ni Apostol Pablo. Sa mga panahon na yan, sinulat niya doon sa Church ng Pilipos. Ang mga kapatiran doon, aktibo nung panahon na kasama nila si Pablo. Nung siya ay nakakulong na mga kapatid, nabalitaan niya, yung ilang mga Kristiyano doon, palamig-lamig na, hindi na nagpapahalaga. Kaya sinulat niya ito. Sabi rito, kaya nga minamahal kong paanong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong wala ako. Ganon din sa atin, bagamat din natin kapiling ang ating beloved pastor, beloved Mama Dear, kumbaga, magsisikap tayo na ipagtrabaho na ang ating mga kaligtasan. Tinuruan na tayo, paano tayo malalakad sa kalooban ng Diyos. Tinuruan tayo ng mga salita ng Diyos, pangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, upang lakaran natin ang mga salita ng Diyos, yung ating narinig at natutunan ng mga pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa Panginoon. Yun na po ang gagawin natin. Ipagpapatuloy na lang natin. Huwag po tayo manghina kahit wala.
sa harapan natin ang ating beloved pastor na ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, magsikap tayo. Kung paano sila nagsumikap para tayo abutin ng Ebanghelyo sa lugar na ito. Kung paano sila nagsumikap, manalangin, mag-ayuno para tayo'y palakihin sa pananampalataya. Na kung ano yung nakita natin, ipagtrabaho natin, gampanan natin, panindigan natin, magsikap din tayo mga kapatid. Kahit wala ang ating beloved pastor, ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang panalangin, pag-ayun ay nandito kasama po natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So ang tinutumbok dito ni Apostol Pablo, hindi lamang sa harapan ko kayo ay maging masunurin. Ganon din po sa atin. Nagiging aktibo lang tayo, nagiging masunurin lamang tayo. Gigil na gigil tayo. Dahil nandyan ang ating mga magulang sa Panginoon. Eh paano kung wala? Katulad yan, wala. Nasa Manila. Pabayaan ba natin ang ating kaligtasan? Ayoko nang dumalo. Wala naman dyan si beloved pastor. Wala naman dyan ang mga beloved children. Eh si Bra Edgar lang naman nandyan. Mga kapatid, hindi po kayo dumadalo dahil sa tao. Sa Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya nga, sabi rito mga kapatid, lubusin ninyo ang inyong kaligtasan. Ang gawain ng inyong pagliligtas. Sarili po, kanya-kanya tayo ng kaligtasan mga kapatid. Kanya-kanya tayo ng trabaho. Kanya-kanya tayong paggawa. Kanya-kanya tayong pagsunod. Kanya-kanya tayong pagsasabuhay ng salita ng Diyos para lubos na maligtas ang ating mga kaluluwa. Dahil sa magitan ng ating pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, doon po natin maililigtas ang ating mga kaluluwa. Kaya napakalalim ng mga sinulat dito ni Apostol Pablo na hindi lamang tayo maging aktibo dahil nandyan sa harapan ng ating mga magulang sa Panginoon. Kaya pag darating dito ang ating beloved pastor, talagang siksikan tayo dito. Lahat ay nandito aktibo. Kunting salita pa lang ng ating mga magulang, nare-revive na tayo. Puspos na tayo mga kapatid. Puri ng dakilang Diyos. Pero ngayon, kamusta na po? Matatapos na yung gawain na hindi man tayo napupuspos. Hindi man lang naluho ang ating mga mata. Puri ng dakilang Diyos. Kaya ang payo ni Apostol Pablo, lubusin nyo ang gawain na inyong sariling pagkakaligtas. Itatrabaho natin. Mga kapatid, oras ng pagsamba, wala tayong kausap kundi ang Diyos. Huwag tayong magkwentuhan, mga kapatid. Lumuhod habang kumikilos na ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Lahat tayo magsikap na madama ang presensya ng Panginoon sapagkat tayo ay pumunta dito para katagpuin ang Diyos, para katagpuin ang presensya ng Diyos. Tayo ay magpupuri. Luluhod tayo. Magmamakaawa, madama natin ang presensya ng Diyos. Huwag nating pabayaan mga kapatid. Matapos na lang ang gawain, wala tayong nadama. Malungkot ka. Pag uwi mo, bugnutin ka niyan. Hello. Kaya pag tayo nasa gawain ng Diyos, magsikap tayo. Mga puspos, katulad kanina, grabe ang moving ng Holy Spirit. Talagang puspusan ng puspusan. Napaka-sarap ng presensya ng Diyos. Eh mga ganyang pagkakataon, lahat tayo ay magsikap na mapuspos ng banal na Espiritu. Para pag uwi mo, nako, sarap ng pakiramdam. Damang-dama mo kasi yung presensya ng Diyos. Busog na busog ka ng presensya ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga kapatid, kanya-kanya tayo ng trabaho ng ating kaligtasan. Lahat tayo mga kapatid ay magsusumikap na mapanghawakan natin ang ating mga kaligtasan. Sabi rito ng banal na kasulatan, sa magitan ng ating pagsunod. Ayan po. Paano? Kaya nga, minamahal ko kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko. Para bang hindi lamang pakitang tao. Hello? Hindi lamang sa harapan ko. Tinutukoy ni Apostol Pablo. Kundi bakos kayong wala ako. Lalo na niyong magsikap. Dahil wala ang inyong pastor. Wala ang namumuno. Katulad na sinasabi ni Apostol Pablo. Lubusin nyo. Lalo kayong magsikap. Lalo kayong magpakasipag. Lalo kayong magpakainit. Lalo na kayong wala ako sa inyong harapan. Yan sulat ni Apostol Pablo. Ganon din po sa ating kalagayan. Amen? Lalo tayong maging aktibo. Lalo tayong maging masigasig. Lalo tayong maging matapat sa paglilingkod sa Diyos.
dahil wala ang ating mga magulang sa Panginoon. Pinahintulot ng Diyos yun para tayo po'y magsikap para sa sarili nating kaligtasan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa pamagitan ng ating pagsunod, doon tayo maliligtas, hindi sa pakikinig. Pinapakinggan lang natin, mga kapatid, di naman natin sinusunod. Ang mga preacher, sila ay nangangaral lang ng salita. Hinahayag ang katotohanan, pinapangaral ang mga salita ng Diyos, ngunit nasa atin po ang pag-a-apply. Nasa atin ang pagsunod. Ang mga mangangaral ay minsahero lamang ng Diyos. Tagapangaral lang ng salita ng Diyos. Ngunit tayo po na nakikinig, dapat din po natin i-apply lahat ng ating naririnig, susundin po natin. At sa pagitan ng ating pagsunod, doon po tayo ganap na maliligtas. 1 Corinthians, mga kapatid, 15, verse 1 and 2. Sige, basahin na natin. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, talata ay 1 at 2. Ngunit ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral sa inyo. Na inyong tinanggap, no? Na inyo namang tinanggap. Na siya naman ninyong pinananatilihan. Talatang 2. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang dakilang Diyos, mga minamahal. Balik natin doon sa una. Ang sabi diyan, sa pamamagitan, ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, kasi ito sulat, mga kapatid, ni Apostol Pablo. Kumbaga, ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Corinto na ang sabi rito, ang ebanghelyo na inyong aking ebanghelyo na sa inyo'y aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral. Sa makatuwid, mga kapatid, sa pagsunod natin, pagsasabuhay natin ang salita ng Diyos, na ating natutunan sa pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, kung ito ay masikap nating susundin, mga kapatid, ito po ang makapagliligtas tayo. Sapagkat sabi rito, sa pamagitan nito, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ganon din po sa ating panahon. Ang mga pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa Panginoon, ang kanilang mga pagtuturo, magdadala sa atin sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ingatan natin yon, ipamuhay natin, susundin natin, upang tayo po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, magsikap tayo para sa ating kaligtasan. Total, malapit na po ang panahon, hindi na rin po magtatagal, magwawakas na ang sanlibutan. Sapagkat wala na tayong ibang hinihintay, kundi yung rapture of the church. Sa ating panahon, yun na lang po ang ating hinihintay. Wala na pong iba, kundi maganap ang pagdagit ng mga banal kukunin ng Diyos. Kaya yan ang abangan natin, lalo tayong magsikap, lalo tayong magpakainit. Huwag tayong palamig-lamig, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon. At habang tayo maawit, mga minamahal, alam ko po, meron po tayong mga problema. Ano man po ang ating mga karamdaman. Meron kayong mga kabalisahan. Huwag po kayong magsawang lumapit sa Panginoon. Magtiwala sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating bahal na Panginoon. Lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating problema, ating dalhin sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po umawit, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo ba'y awit, mga minamahal? Panginoon, kay buti mo sa amin.
manalangin sa Panginoon ng lupa. Sabihin niyo sa Kanya ang inyong problema. Ano man ang inyong paggawa, ano man ang inyong pinagdaraan, ang Diyos ay narito. Handang tumugon sa inyong mga panalangin. Huwag po tayong maghina. Huwag po tayong pinipigan. Huwag po tayong magsawa. At umalangin sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Nariyan siya, nandito sa ating kalagitnaan. Handang tumugon sa ating mga panalangin. Kaya lalo tayo maging matapat, maging masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. Dalhin po natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Dalhin natin ang ating mga sarili sa Diyos. Ano man ang ating problema, ano man ang ating request, ano man ang ating kahilingan, may karamdaman ka, may problema ka, mga kapatid, walang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Kaya sa oras na ito, lahat po tayo dudulog sa Panginoon. Ating ibigay ang ating kabalisahan, ang ating mga problema. Sa hapong ito, tayo po'y manalangin. Opo, mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, salamat sa mga kabutihan na kami kinaawaan mo at kinahabagan. Iniligtas mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, pagpapatawad sa aming mga sala. Narito po kami, Ama, sama-samang dumudulog sa iyo.
Naririnig mo ang mga daing at hibik ng iyong mga anak, maging ang laman ng aming kaisipan, ang aming puso. Basang-basa mo sa hapong ito, Panginoon. Ang lahat po ay aming inaaso sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas, tagapagpagaling ng aming mga karamdaman. Ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan ng layo, pagkamat ikaw ay nasa kalangitan, ngunit nandito ka, Panginoon. Maabag ka at maawa sa iyong mga anak. Tugunin mo at pagkaloob ang desire ng kanilang mga puso sa hapong ito. Sa makapangyarihang pangalan ng Jesus naming Panginoon. Ito ba ang aming sabot dalangin in Jesus' name? In Jesus' name we pray. Mga minamahal, patong niyo yung mga kanang kamay sa inyong mga ulo. Kalawang kamay sa parte ng inyong katawan, naroon ang karamdaman, at sama-sama natin i-cast out, palayasin, yung ang sakit, anuman ang pangalan ng sakit mo. Kung yan ay ulcer, sabihin mo, di mo ka ng ulcer, lumayas ka, gumaling ka, in Jesus' name. Meron kay problema, meron kay pagsubok, unalangin po kayo sa Diyos. Mga minamahal, anuman ang inyong problema, sabi mo, di mo yung problema, lutas ka na. Sa pangalan ng Jesus, tayo po'y manalangin. O pumapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas, tumutugon sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, sa araw na ito, amin pong dinadalangin sa iyo, pagpalaid mo ang iyong mga anak sa makapangyarihang pangalan ng Yesu Kristo naming Panginoon. Sama-sama naming sinasaway, di mo ng karamdaman, pag-alinlangan, unbelief and doubt, demons of sickness, leukemia, asthma, diabetes, cast out, cast out, cast out. In Jesus, be healed right now in Jesus' name. Vices be gone in Jesus. Demons of problem be solved in Jesus' name. Di mo ng kahirapan, di mo ng kamalasan, lumayas ka. Hadlang sa mga pagpapala ng mga anak ng Diyos. Cast out in Jesus' name. Di mo ng problema, kalungkutan, kamagutan, panlalamig, panghina, paglulupaypay. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat po tayo tatayo, tayo tatalon 3 beses. Kasabay po ang hallelujah, praise the Lord. Bilang pasalamat po na nariyan na po ang katugunan ng ating panalangin. Mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, ano man ang inyong pinanalangin, hiningi sa Diyos, maniwala kayo at sumampalataya na yan ay natanggap nyo na. At matatanggap nyo nga, darating na po ang katugunan ng inyong panalangin. Tayo po'y sama-samang tatalon, kasabay po ang hallelujah, praise the Lord. Tumalon tayo 3 beses. Tumalon po tayo. Hallelujah! Hallelujah!